Isang batang ina ang natagpuang patay sa kanyang sariling tahanan. Mula sa mga unang araw ng pagsisiyasat, nadama ng mga tiktik na ang sagot ay naroroon ng malinaw. Ngunit habang mas malalim ang kanilang paghukay, mas kakaiba at nakakagulat na mga detalye ang kanilang natuklasan. Nang sa wakas ay nakuha na nila ang katotohanan, ito ay naging hindi inaasahan. Ito ay nabigla kahit na ang pinakabatikang mga investigador. Si Sarah Williamson ay ipinanganak noong Hunyo 20, 1963 sa Florida. Ang kanyang ama ay naglingkod sa army, kaya pansamantala ang pamilya ay nanirahan sa isang base militar bago tuluyang nanirahan sa Albuquerque, New Mexico. Sa school, standout agad si Sarah, lalo na sa math. Nang maglaon ay lumabas na ang kanyang IQ ay napakataas at nakakuha siya ng mga matataas na marka sa napakakaunting pagsisikap. Mahilig din siyang magbasa, mahilig sa mga nobela ng krimen, at sa kanyang huling mga taon sa high school, naisip na niyang magsulat ng isa sa kanyang sarili. Siya rin ay masigla at palakaibigan, maraming kaibigan, at gustong-gusto na gumugol ng oras sa kanyang nakatatandang kapatid na babae. Pagkatapos makapagtapos, nag-enroll siya sa isang universidad na hindi kalayuan sa Albuquerque at nakakuha ng degree sa matematika. Habang nag-aaral siya, nakilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Cohen at nang pareho silang nakatapos ng kanilang degree, nagpakasal sila. Nagplano si Sarah na magpatuloy sa isang master's sa statistics. Ngunit nakatanggap siya ng isang kaakit-akit na alok na trabaho sa isang base militar. Pagkatapos magtrabaho doon ng ilang sandali, lumipat siya at ang kanyang asawa sa Maryland, kung saan nakakuha siya ng posisyon bilang isang statistical analyst sa National Security Agency, NSA. Ito ay isang malaking hakbang sa kanyang karera at mabilis na pinatunayan ni Sarah ang kanyang sarili bilang isang mahuhusay na solver ng problema na kayang harapin ang mga hamon sa anumang sukat. Sa parehong oras na iyon, nagsimula siyang magsulat ng kanyang sariling nobela ng krimen tungkol sa isang estatistika na lumulutas ng isang pagpatay. 3 taon sa kanyang kasal, nagsimulang masira ang relasyon ni Sarah sa kanyang asawa at sa huli, nagpasya silang maghiwalay. Patuloy siyang nagtatrabaho sa NSA at nagpasya din na sa wakas ay ituloy ang kanyang master sa mga estatistika. Nag-enroll si Sarah sa mga klase sa gabi sa Johns Hopkins University, kung saan nakilala niya ang isa pang estudyante na nagngangalang Lorenzo. Noong panahong iyon, siya ay 27 at siya ay 25. Si Lorenzo ay nagtatrabaho patungo sa isang degree sa negosyo at pananalapi. At tulad ni Sarah, siya ay may asawa na minsan noon. Nagsimulang mag-date ang dalawa at pagkatapos makumpleto ni Sarah ang kanyang mga Panginoon, pinakasalan niya ito. Sila ay nanirahan sa isang mayamang lugar na tinatawag na Elk Ridge sa labas lamang ng Baltimore. Pagkalipas ng 3 taon, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, ngunit halos kaagad pagkatapos ng kanyang kapanganakan, nagsimulang humiwalay si Lorenzo sa pamilya. Ang kanyang pag-uugali ay nagbago ng husto. Nagiging kontrolado na niya ang bawat kilos ni Sarah at halos walang interes sa kanilang anak. Sa kalaunan, nagpasya si Sarah na maghain ng diborsyo. Si Lorenzo ay bumalik kasama ang kanyang mga magulang na nakatira sa malapit at napagkasunduan nilang ang kanilang anak ay magpapalipas ng katapusan ng linggo sa kanya habang nakatira kasama si Sarah sa natitirang oras. Noong panahong iyon, si Sarah ay 35 at ang kanyang anak ay katatapos lamang ng 1 taon. Noong Biyernes, 13 ng Nobyembre, 1978, ibinaba niya siya sa bahay ni Lorenzo. Pagkatapos,
ay nagpalipas ng susunod na araw kasama ang kanyang matalik na kaibigan, si Laura. Kinaumagahan Linggo, nagising si Laura na naghihintay ng tawag mula kay Sarah dahil plano nilang mag-usap, ngunit hindi tumawag si Sarah. Sinubukan siyang tawagan ni Laura, ngunit hindi siya sumasagot. Noon napansin ni Laura na may hinihintay siyang voicemail. Naiwan ito noong alas 8:46 ng gabi noong nakaraang gabi habang siya ay natutulog na. Noon, hindi ipinapakita ng voicemail kung sino ang tumawag maliban kung nagdial ka para makinig. Gayunpaman, naisip ni Laura na maaaring ito ay mula kay Sarah at pindutin ang play. Sa kanyang takot, narinig niya ang kaguluhan sa linya. Kakaibang ingay, pagkatapos ay isang babaeng sumisigaw na sinusundan ng mga tunog ng isang marahas na pakikibaka. Parang may inaatake in real time. Napailing, agad na nakipag-ugnayan si Laura sa pulisya. Hiniling niya sa kanila na tingnan si Sarah at ang mga opisyal ay ipinadala sa kanyang tahanan. Ang una nilang napansin ay nabasag ang bintana sa tabi ng pintuan, ngunit ang pinto mismo ay nakalock. Walang dumating nang kumatok sila. Paikot-ikot, nakita nilang naka-unlock ang sliding glass door sa likod at pumasok sila sa loob. Ang nakita kaagad ay armado pa rin ang alarm system sa pintong iyon na hindi gaanong makatuwiran. Kung may pumasok sa harap, dapat na tumunog ang alarm. Pagpasok nila sa sala ay sinalubong sila ng isang malagim na tanawin. Nakahandusay ang katawan ni Sarah sa sahig sa napakalaking pool ng dugo. Nagkalat din ang mga dingding, kasangkapan at maging ang kisame. Sa takot sa pinakamasama, ang mga opisyal ay nagmadali sa buong bahay, hinahanap ang sanggol ni Sarah, hindi alam na kasama niya ang kanyang ama. Agad nilang inakala na baka siya ay kinidnap. Ang bangkay ni Sarah ay ipinadala sa medical examiner habang ang mga detective ay nakatuon sa pagproseso sa pinangyarihan ng krimen. Mabilis nilang natukoy na ang pumatay ay malamang na pumasok sa sirang bintana sa harapan. Naka-wire din ang window na iyon sa sistema ng alarma, ngunit nasa frame ang sensor. Kaya magti-trigger lang ito kung bubuksan ang bintana. Ang pagbasag ng salamin ay hindi nag-set off. Ang mga madugong fingerprint ay nagpakita na ang nanghihimasok ay gumamit din ng parehong bintana para umalis. Sa loob, may napansin ang mga investigador na kakaiba. May isang taong naglabas ng lahat ng VHS tape mula sa isang drawer sa sala at ikinalat ang mga ito sa sahig at ang VCR mismo ay nawawala. Sa kusina, ang bawat pinto ng cabinet ay ibinukas na parang may naghahanap ng tiyak na bagay. Sa unang tingin, ito ay parang isang pagnanakaw, ngunit ang mga detektib ay mabilis na nagsimulang magduda sa teoryang iyon. Hindi nagalaw ang laptop at wallet ni Sarah sa mesa sa kusina. Pakiramdam ko ay may nagsagawa ng eksena para magmukhang break-in na tinatakpan ang mas madilim na motibo. Ang autopsy ay pinalakas lamang ang hinala. Si Sarah ay paulit-ulit na sinaksak. May mga sugat sa buong katawan. Ang matinding antas ng karahasan ay nagmumungkahi ng malalim na personal na galit o poot sa kanya. Hindi rin maisip ng mga tiktik kung bakit pinili ng pumatay na basagin ang bintana sa harapan. Ang likod ng bahay ay nakaharap sa kakahuyan at nag-aalok sana ng mas ligtas na paraan sa pagpasok ng hindi nakakakuha ng pansin. Naging dahilan niyon upang maniwala silang maaaring alam ng umaatake kung paano gumagana ang sistema ng alarma at napagtanto na malamang na matrigger ito ng pagkabasag ng salamin sa likod ng pinto. Ang forensics ay walang nakitang anumang magagamit na fingerprint o matibay na ebidensya. Ang magagawa lang nila ay tipunin ang napakaraming dugo na naiwan. Umaasa na sa isang lugar sa gulo ay maaari nilang makuha ang mga bakas ng DNA ng pumatay kung siya ay pumutol sa kanyang sarili
sa panahon ng brutal na pag-atake. Samantala, hinanap ng mga opisyal ang likod bahay at natuklasan ng isang machete na pinaniniwalaan nilang sandata ng pagpatay. Kalaunan ay kinumpirma ng forensics na eksaktong katugma ang mga sugat sa katawan ni Sarah. Habang pinagsusumikapan ng mga eksperto ang ebidensya, kinumpirma ng mga detektib na ligtas ang maliit na anak ni Sarah sa piling ng kanyang ama. With that worry off the table, ibinaling nila ang kanilang focus sa pakikipanayam sa mga kaibigan at pamilya ni Sarah. Nais nilang malaman kung mayroon siyang anumang mga salungatan na humahantong sa kanyang kamatayan. Pero iisa lang ang sinabi ng lahat. Mabait si Sarah, easygoing, at hindi nakipag-away kahit kanino. Ang tanging eksepsyon ay ang kanyang dating asawang si Lorenzo. Ipinaliwanag ng matalik na kaibigan ni Sarah na si Laura sa mga investigador na naging mahirap ang diborsyo. Pagkasilang ng kanilang anak, tuluyang nagbago ang ugali ni Lorenzo. Siya ay umiinom ng antidepressant noon, ngunit huminto sa pag-inom nito nang dumating ang sanggol. Mula noon, napansin ni Sarah na hindi siya nagpakita ng interes na makasama ang kanyang anak. Ngunit hindi lang iyon. Naging kontrolado rin si Lorenzo. Pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang maramdaman ni Sarah na galit siya sa kanya dahil sa pagbibigay ng higit na atensyon sa kanilang bagong panganak kaysa sa kanya. Maya-maya, pagkatapos na bumalik si Sarah sa trabaho, sinimulan siyang akusahan ni Lorenzo na may relasyon sa kanyang amo. Nagpakita pa siya sa kanyang pinagtatrabahuan. Dahil nagtrabaho siya para sa NSA, ang kanyang mga akusasyon ay nag-trigger ng isang malawakang panloob na pagsisiyasat at mga panayam sa 2 mga empleyado. Sa huli, ang mga investigador ay ganap na walang nakitang ebidensya upang i-back up ang kanyang mga claim. Gayunpaman, tumanggi si Lorenzo na pabayaan ito. Sa isang away nila, nabunutan pa niya ng baril si Sarah. Iyon ang breaking point at nagsampa siya ng diborsyo. Nang malaman ito ni Lorenzo, sinubukan niya itong hampasin habang hawak niya ang kanilang baby. Nahulog si Sarah at inagaw ni Lorenzo ang bata at naglakad palabas. Ibinaba niya ang sanggol sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ay bumalik at sinabi kay Sarah na kailangan niyang matulog sa kanya o hindi na niya makikita ang kanyang anak. Pagkatapos nito, tumiretso si Sarah sa pulisya at kumuha ng restraining order laban sa kanya, ngunit walang ibang aksyon ang ginawa. Mula noon, nakita na lang niya ito sa korte kung saan nag-aaway sila tungkol sa kustudiya o nang ihatid niya ang kanilang anak sa bahay ng mga magulang ni Lorenzo tuwing katapusan ng linggo dahil pinasiyahan ng korte na mayroon siyang mga karapatan sa pagbisita. Sa isang pagkakataon, sinubukan pa ni Lorenzo na kumuha ng pasaporte para sa kanyang anak para mailabas niya ito ng bansa, ngunit pinasara iyon ng korte. Kalaunan ay isiniwalat ng kapatid na babae ni Sarah na isang araw lamang bago ang pagpatay, tinawagan siya ni Sarah at sinabing talagang natatakot siya kay Lorenzo. Nag-aalala siya na baka saktan siya nito bago gumawa ng pinal na desisyon ng korte tungkol sa kustudiya ng kanilang anak. Hiniling pa ni Sarah sa kanyang kapatid na bantayan ang bata kung may nangyari sa kanya dahil ayaw niyang palakihin siya ni Lorenzo. Iyon lamang ay sapat na para matingnan nang malapitan ng mga tiktik si Lorenzo, kaya't nagpunta sila upang makipag-usap sa kanya. Nang sabihin nila sa kanya na si Sarah ay natagpo ang patay, siya ay lumuhod, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at nagsimulang sumigaw. Nang huminahon na siya, nagsimulang magtanong ang mga investigador. Itinanggi ni Lorenzo ang anumang pagkakasangkot at iginiit na dapat nilang tingnan ang kanyang amo na sinasabing nakipagrelasyon si Sarah sa kanya. Sa kanyang sarili, nasa bahay daw siya ng gabing iyon at sinuportahan siya ng kanyang buong pamilya. Alam ng mga tiktik na ang uri ng alibi
ay hindi rock solid. Madali siyang pinagtatakpan ng mga miyembro ng pamilya. Kinuha nila ang kanyang DNA at mga fingerprint at tiningnan din siya kung may mga gasgas na maaaring nagmula sa isang pakikibaka. Ngunit wala siyang marka sa kanya. Pagkatapos ay nakakuha sila ng warrant para halughugin ang bahay at kotse ni Lorenzo, ngunit muli dumating na walang laman. Walang dugo, walang sapatos na tumutugma sa mga kopya na naiwan sa bahay ni Sarah at walang iba pang ebidensya na maaaring magtali sa kanya sa krimen. Sa huli, kumuha si Lorenzo ng isang malakas na abogado ng depensa na pinilit na ilipat ng mga detektib ang kanilang focus. Nagpasya silang tingnan ang dating amo ni Sarah, ngunit noong panahong iyon, umalis na siya sa NSA at lumayo. Nang malaman ng NSA ang tungkol sa pagpatay kay Sarah, nagpasya silang magtalaga ng sarili nilang team para imbestigahan ang kaso kasama ng lokal na pulisya. Nakipag-ugnayan sila sa dating amo ni Sarah at muli iginiit nito na naging mahigpit na propesyonal ang kanilang relasyon. Sinabi rin niya na noong gabi ng pagpatay, naghahapunan siya kasama ang mga kaibigan sa ibang estado at nag-check out ang alibi na iyon. Nang walang ibang tunay na mga lead, sinubukan ng mga detective na kunin ang higit pang impormasyon mula sa voicemail na iniwan ni Sarah sa kanyang kaibigan sa gitna ng pag-atake. Inaasahan nilang mahuhuli ang boses ng pumatay, ngunit sa halip, iba ang kanilang kinuha. Matapos linisin ng mga eksperto ang recording, naisip ng mga investigator na naririnig nila si Sarah na sumisigaw sa pangalang Mike. Nagtaas agad iyon ng pulang bandila dahil ang kapatid ni Lorenzo ay pinangalan ng Michelangelo, ngunit napunta kay Mike. Nakatira siya sa iisang bahay kasama si Lorenzo at ang kanilang mga magulang. At ayon sa kanya, nakauwi na siya noong gabing pinatay si Sarah. Nagsimulang mag-isip ang mga tiktik kung maaring si Mike mismo ang gumawa ng pagpatay, marahil para matiyak na mananatili ang bata sa kanilang pamilya. Dinala nila siya para tanungin at pinatugtog ang pinahusay na tape para sa kanya. Ngunit sinabi niyang hindi niya marinig ang kanyang pangalan dito. Upang maging patas, ang teorya ay nanginginig sa simula. Dahil kahit nasa nalinis na bersyon, ang pag-record ay napakalinaw na hindi ka makakapagbigay ng anumang natatanging salita. Itinanggi ni Mike na may kinalaman siya sa pagpatay, ngunit sa pagtatanong, napansin ng mga tiktik na siya ay nanginginig. Nang ihatid siya ng mga ito pauwi, pagkababa niya ng sasakyan, agad siyang sumuka. Nagmukhang kahina-hinala ang lahat. Kaya, ibinigay sa kanya ng lead detective ang kanyang numero ng telepono at sinabihan siyang tumawag kung sakaling magpasya siyang maglinis. Ngunit sa halip, nakipag-ugnayan ang abogado ni Lorenzo sa pulisya at sinabing mula ngayon, papayagan na lamang silang makipag-usap kay Mike sa harap ng isang abogado. Pagkatapos nito, sinuri ng mga detektib ang unang asawa ni Sarah, gayon din ang dating asawa ni Lorenzo, ngunit pareho silang na-clear. Tungkol naman sa dating asawa ni Lorenzo, tinanong ng mga investigador kung handa siyang tulungan sila at pumayag siya. Tinapik ng pulisya ang kanyang telepono at tinawagan niya si Lorenzo. Maingat na sinusubukang suyuin siya ng bago, ngunit nananatili siya sa kanyang orihinal na kwento at patuloy na iginiit na wala siyang ideya kung sino ang pumatay kay Sarah. Mayroon ding isa pang teorya na nakatali sa trabaho ni Sarah. Sa NSA, may access siya sa classified information at hindi maalis ng mga detective na maaaring ito ang motibo. Ngunit ang espesyal na koponan mula sa NSA ay tumingin sa ito at sa huli ay napagpasyahan na walang koneksyon sa pagitan ng kanyang trabaho at ang krimen. Isang buwan pagkatapos ng pagpatay, sa wakas ay natapos ng lab ang pagproseso ng lahat ng ebidensya mula sa bahay ni Sarah at natagpuan nila ang DNA mula sa isang hindi kilalang lalaki
sa 3 magkakaibang sample ng dugo. Agad itong ikinumpara ng mga tiktik sa DNA ni Lorenzo at sa kanilang pagtataka, hindi ito tugma. Ganoon din ang nangyari sa kanyang kapatid at sa kanyang ama. Ang dugo ay hindi pag-aari ng sino man sa kanila. Ang twist na ito ay nagulat sa mga investigador na halos tiyak na sangkot si Lorenzo. Ngunit ngayon, sa pagturo ng DNA sa isang ganap na naiibang tao, ang kanyang pagkakasala ay hindi na mukhang malinaw. Ang problema ay, nang walang iba pang mga lead, walang paraan upang malaman kung sino ang tunay na pumatay, at ang kaso ay naging malamig sa loob ng maraming buwan. Ang mga tiktik ay patuloy na naghuhukay kahit na sinusuri ang mga kilalang nagkasala sa lugar, ngunit walang nangyari. Nang maglaon, ipinadala nila ang voicemail recording sa FBI, kung saan mas epektibo itong nalinis ng mga eksperto. Hindi naman pala sinabi ni Sarah si Mike. Puro sigaw lang. Ang kaso ay nagpatuloy sa loob ng 7 buwan hanggang sa bigla itong napalitan ng nakakagulat. Noong ika-1 ng Hunyo, 1979, ang nangungunang detektib ay nakatanggap ng tawag mula sa Baltimore County Police Department. Ipinaliwanag ng isang opisyal doon na isa sa kanilang mga preso ang umamin sa pagpatay kay Sarah. Ang bilanggo ay isang 19 na taong gulang na nagngangalang Ardell Dale Tickles na naaresto 3 buwan na ang nakaraan para sa isang armadong pagnanakaw sa isang McDonald's. Habang nakaupo sa kulungan, habang naghihintay ng paglilitis, sinabi niya sa kanyang kasama sa selda na pinatay niya ang isang babae sa sarili nitong tahanan. Mabilis na nakipagkasundo ang cellmate sa mga taga-usig, nagsuot ng wire at nagsimulang magtanong kay Ardell ng mga detalye tungkol sa pagpatay. Ipinaliwanag ni Ardell kung paano niya napasok ang bahay sa pamamagitan ng bintana at inatake ang biktima gamit ang isang machete. Inilarawan niya ang kanyang mga pinsala nang may katumpakan na walang alinlangan ang mga detektib na pinag-uusapan niya si Sarah. Ibinigay pa niya ang eksaktong petsa kung kailan ito nangyari. Noong gabing pinatay siya. Ipinagyayabang ni Ardell kung paano namatay ang kanyang biktima habang patuloy itong hinahampas. Sinabing gusto niyang magdusa siya hanggat maaari. Sa wakas, nang tanungin ng kanyang kasama sa selda kung bakit niya ito ginawa, sumagot si Ardell na ikinagulat ng mga detektib. Sinabi niya na binayaran siya ng isang dating katrabaho ng $5,000 para patayin siya. Kumbinsido ang mga investigador na hindi siya nagsisinungaling tungkol sa pagiging pumatay. Kasama sa kanyang pag-amin ang mga detalyeng hindi pa nailalabas sa publiko. Dumiretso sa kulungan ang lead detective para harapin siya. Sinabi niya kay Ardell na mahaharap siya sa mga kasong first-degree murder at nilinaw na mayroon na silang pag-amin sa tape, kaya mas mabuting magsimula na siyang magsalita. Walang itinanggi si Ardell. Inamin niyang pinatay niya ang babae nang hindi man lang alam ang pangalan nito. Dagdag pa niya, wala siyang naramdamang pagsisisi dahil ayon sa kanya, masamang tao si Sarah. Inangkin niya na ang dating katrabaho na kumuha sa kanya para sa trabaho ay nagsabi sa kanya na minsang itinulak ni Sarah ang isang buntis na itim na babae pababa ng hagdanan at dumura sa kanyang mukha. Sinabi rin ni Ardell na sa halip na ang ipinangakong $5,000, nakakuha lamang siya ng $3,000. Ngunit ang pera ay hindi mahalaga sa kanya tulad ng pagpaparusa sa kanya para sa kung ano ang dapat niyang gawin. Sa puntong iyon, inilatag ng mga detektib ang 3 larawan. Lorenzo, ang kanyang kapatid at ang kanyang ama, at tinanong si Ardell kung sino sa kanila ang kumuha sa kanya. Sa kanilang pagtataka, hindi nakilala ni Ardell ang sino man sa kanila. Ipinaliwanag niya na ang taong kumuha sa kanya ay hindi isang lalaki, ngunit isang babae, kahit na hindi niya alam ang kanyang pangalan.
Nagtaas pa iyon ng mga katanungan. Paano niya nakatrabaho ang babaeng ito at hindi niya alam kung sino ito? At anong klaseng babae ang gustong patayin si Sarah? Pero isang bagay ang malinaw. Kilalang kilala ng babaeng ito si Sarah. Ayon kay Ardell, ilang araw bago ang pagpatay, inihatid niya siya sa bahay ni Sarah at sinabi sa kanya na ang pinakamagandang oras para magwelga ay Sabado dahil mag-isa lang si Sarah sa bahay. Ipinaliwanag pa niya kung paano nakaset up ang kanyang alarm system at binalaan siya na huwag pakialaman ito para walang marinig ang mga kapitbahay. Gamit ang bagong lead na ito, inilipat ng mga detective ang kanilang focus sa paghahanap ng babae sa likod ng lahat ng ito. Nagtrabaho si Ardell sa isang labahan sa nursing home sa Baltimore, kaya hinila ng pulisya ang listahan ng mga empleyado. Umaasang may makikilala siya, ngunit ang kanilang natisod ay higit na nakakabigla. Isang pangalan sa listahang iyon ang agad na nagsabi sa kanila kung sino ang misteryosong babae. Ang pangalan niya ay Amelia at siya ang ina ni Lorenzo. Bumalik sa kulungan ang mga tiktik at ipinakita kay Ardell ang larawan ni Amelia. Walang pag-aalinlangan, kinumpirma niya na siya ang kumuha sa kanya. Ang talagang nagpasindak sa kanya, gayunpaman, ay nalaman na si Amelia ay hindi lamang isang estranghero. Siya ang biyenan ni Sarah. Ipinaliwanag niya na madalas na dinadala ni Amelia ang batang lalaki sa trabaho at inaakala niyang yaya lang ito ng bata. Nang napagtanto niya na ang bata ay talagang anak ni Sarah, Ardell ay sahig. Sinabi niya na ang tanging dahilan kung bakit siya pumayag sa pagpatay ay dahil naniniwala siyang racist si Sarah at naisip niya na pinaparusahan siya nito. Ngunit ngayon naiintindihan niya na siya ay manipulahin sa simula pa lang. Siyempre, hindi na mababawi ang nagawa na niya. Para sa mga detektib, ang tunay na hamon ay nasa unahan pa rin. Ang pag-amin lamang ni Ardell ay hindi sapat para mapalayo si Amelia. Kailangan nila ng matibay na ebidensya upang patunayan na siya ang nag-orkestra sa pagpatay. Sa pakikipag-usap sa mga kawani sa nursing home, natagpuan ng mga detektib ang isang babaeng handang makipagtulungan kapalit ng buong kaligtasan sa sakit. Sinabi niya sa kanila na sa araw ng pagpatay, hiniling sa kanya ni Ardell na tulungan siyang maging mamamatay tao sa pamamagitan ng pagrenta ng kotse para sa kanya. Dahil masyado pa siyang bata para gawin iyon sa sarili niya, naisip niyang nagbibiro siya at sumama rito. Ngunit ilang oras lamang matapos niyang ibigay ang inuupahan, ibinalik ito ni Ardell at puno ng dugo ang bota nito. Sinabi niya sa kanya na naalis niya ang demonyo at humingi ng tulong sa kanya. Nagmaneho sila palabas sa isang bakanting lote kung saan sinunog nila ang kanyang duguang bota. Habang pabalik sila sa sasakyan, hinarang sila ng 2 opisyal. Hinalughog ng mga pulis ang sasakyan at nakakita pa ng kutsilyo sa ilalim ng upuan na may dugo sa hawakan. Ngunit sa halip na arestuhin ng 2, kinuha na lang nila ang kutsilyo at umalis. Sa paghuhukay ng mas malalim, natuklasan din ng mga detektib na ilang linggo bago ang pagpatay, ang biyenan ni Sarah ay nag-withdraw ng $2,500 na cash. Di nagtagal, idineposito ni Ardell ang halos parehong halaga sa sarili niyang bank account ng koneksyon na mahirap balewalain. Inihambing ng mga eksperto sa lab ang DNA ni Ardell sa isang sample na natagpuan sa machete at ito ay isang perpektong tugma. Sapat na iyon para kasuhan siya ng murder. At pagkatapos noon, hinabol ng mga detective si Amelia. Dinala siya sa istasyon kung saan tinawag niya si Lorenzo. Sinabi niya sa kanya na malamang na makukulong siya at hindi man lang siya nagtanong kung para saan. Kakaibang kalmado ang kanyang reaksyon. Pagkatapos nito, tumanggi si Amelia na sagutin ang anumang mga katanungan at humingi ng isang abogado. Alam na ang ebidensya na mayroon sila ay maaaring
hindi sapat upang matiyak ang isang paghatol. Nagpa siya ang lead detective na bluff. Sinabi niya sa kanya na kapag natuklasan nila ang patunay na alam ni Lorenzo ang tungkol sa pagpatay, hindi na makikita ng kanilang pamilya ang bata. Naupo si Amelia sa silid na iyon ng ilang oras bago tuluyang sumuko. Ibinigay niya ang kanyang karapatan sa isang abogado at sinabi sa mga tiktik na handa siyang umamin. Inamin niya na hindi niya talaga gusto si Sarah at naisip niya na hindi siya nagpapasalamat. Ang mga bagay ay lumala lamang pagkatapos ipanganak ang sanggol. Naniniwala si Amelia na hindi siya pinalaki ng maayos ni Sarah, ngunit hindi siya pinakinggan ni Sarah. Sa sumunod na ilang buwan, patuloy na namumuo ang tensyon at naging mas madalas ang kanilang mga pagtatalo. Nang sa wakas ay nagsampa si Sarah para sa diborsyo. Si Amelia ay nagpanik, natakot na hindi na niya makikita ang kanyang apo at doon siya nag-snap. Gusto niyang maghigante ngunit iginiit na hindi niya sinasadya na patayin si Sarah. Ayon kay Amelia, binanggit niya ang kanyang mga pagkabigo kay Ardel sa trabaho at sinabi nito sa kanya na kailangan niyang makipagbalikan kay Sarah para sa kawalang galang. Nagalok pa siya ng tulong na nangangakong aalagaan ito. Iginiit ni Amelia na sinabihan siya ni Ardel na balak lang niyang batuhin ang bahay ni Sarah para takutin siya. Nag-alinlangan ng mga tiktik sa bersyong iyon ng mga kaganapan, lalo na't binayaran siya ni Amelia ng malaking halaga ng pera para sa isang bagay na kasing liit ng paghagis ng ilang bato. Sa huli, sinabi ni Amelia na walang sino man sa kanyang pamilya, kabilang si Lorenzo, ang nakakaalam ng anumang bagay tungkol sa kanyang pagkakasangkot. Ang mga investigador ay hindi nakahanap ng anumang ebidensya upang patunayan kung hindi, kaya ang mga taga-usig ay nagpatuloy at ipinadala ang kaso sa korte. Ang unang humarap sa paglilitis ay si Ardel. Sinabi niya na manipulahin siya ni Amelia, nilinlang siya sa pagpatay sa isang inosenteng babae. Sinabi pa niya na ginugol niya ang mga nakaraang buwan sa pagdarasal para kay Sarah at sa kanyang pamilya, ngunit hindi na tinag ang hurado. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Nagsimula ang paglilitis kay Amelia noong Enero 2000 at wala ni isang miyembro ng kanyang pamilya ang nagpakita. Sinubukan ng kanyang abogado na magtaltalan na walang sapat para direktang itali siya sa pagpatay, ngunit ang ebidensya ay nakasalansan laban sa kanya. Sa huli, siya rin ay sinentensyahan ng habambuhay na pagkakulong na walang pagkakataong makapagparol. Noong 2009, nagsampa siya ng apela na sinasabing hindi karapat-dapat mamatay si Sarah at matagal na niya itong pinatawad. Ang kaduda-dudang pahayag na ito ay walang epekto at ang orihinal na pangungusap ay pinagtibay. Tungkol naman sa anak ni Sarah, nagpatuloy siya sa paninirahan kasama ang kanyang ama. Kalaunan ay nag-asawang muli si Lorenzo at nagkaroon ng 3 pang anak. Noong ika-8 ng Pebrero 2023, pumanaw siya sa edad na 57. Si Amelia, ngayon ay 89 na taong gulang, ay nagsisilbi pa rin sa kanyang habambuhay na sentensya. Kalaunan ay naging karapat-dapat si Ardel para sa parol. Ngunit nang mag-apply siya noong 2024, tinanggihan ang kanyang kahilingan. Nananatili siyang nakakulong hanggang ngayon. Well, yun ang nagtatapos sa video ngayon. I want to say a big thank you sa lahat ng nanood ng story na ito all the way through. Gusto kong marinig ang iyong mga saloobin sa video na ito sa mga komento at mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Gusto ko ring magpadala ng espesyal na pasasalamat sa lahat ng nag-donate at sumuporta sa gawaing ito. Ang iyong suporta ay nangangahulugan ng mundo para sa akin at nagbibigay sa akin ng pagganyak na ipagpatuloy
Ang mahahalagang pagsisiyasat na ito para sa iyo, ang aking magagandang manonood. Marami pa sa daan, kaya manatiling nakatutok.